Isipin mo na ikaw ay isang CEO ng isang malaking kumpanya sa Canada na gustong mag-invest dito sa Southeast Asia. Sa kaliwa mo, nandoon ang Pilipinas, English-speaking, batang-bata ang workforce, kabisera ng BPO sa buong mundo at napakalapit sa Amerika pagdating sa kultura at security interests. Sa kanan mo naman nandoon ang Indonesia. May mahigit 280 milyong tao puno ng nickel para sa mga electric vehicle at may gobyernong diretsahang nagsasabing dito kayo magtayo ng planta para sa inyong supply chain. Sa unang tingin, parang mas madaling piliin ang Pilipinas dahil marami tayong kamag-anak sa Toronto o Vancouver at sanay tayong makipag-usap sa mga Westerners. Pero pagdating sa usapan ng bilyon-bilyong dolyar na investment at ang tinatawag nating Comprehensive Economic Partnership, hindi laging ang pinaka-close ang napipili. Minsan, ang pinipili ay kung sino ang may pinakamalinaw na plano para sa industriya at kung sino ang may hawak na mga materyales na kailangan ng buong mundo sa hinaharap. Bago natin pag-usapan ng malaliman ang usaping ito, gusto ko lang linawin na ang ating talakayan ngayon ay sarili kong pagsusuri at personal na analysis lamang. Hindi ko layunin na maliitin ang anumang bansa, gobyerno o grupo ng mga tao, kundi ang magbigay lamang ng perspektibo kung paano gumagalaw ang ekonomiya sa ating rehiyon. Ang geopolitics ay hindi tungkol sa kung sino ang mas mabait, kundi tungkol sa kung paano pinoprotektahan ng bawat bansa ang kanilang pambansang interes. Sa tingin ko, ang pinakaimportanteng kailangang intindihin ng ordinaryong Pilipino ay ito. Ang trade agreement ay hindi parang ayuda na ibinibigay dahil good friends tayo. Ito ay isang kontrata ng interes kung saan tinitingnan ng bawat panig kung ano ang makukuha nila sa isa't isa sa loob ng 10 o 20 taon. Kung titingnan natin ng realistiko, ang desisyon ng Canada na unahin ang Indonesia sa kanilang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA ay isang malamig at kalkuladong desisyon base sa spreadsheet ng kanilang trade ministers. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, parang pagpili lang iyan ng supplier para sa iyong sari-sari store. Maaaring ang isang supplier ay kaibigan mo at laging nakangiti, pero ang isa naman ay may mas malaking bodega, mas maraming klase ng paninda, at mas murang presyo dahil sila mismo ang gumagawa ng produkto. Sa dulo ng araw, doon ka pupunta sa supplier na makakasiguro na laging puno ang iyong estante at hindi ka malulugi sa puhunan. Indonesia ang mas malaking market plus minerals plus manufacturing story sa kasalukuyan at ito ang dahilan kung bakit mas madali silang ibenta sa mga Canadian businesses. Noong September 24, 2025, formal nang nilagdaan ng Canada at Indonesia ang kanilang CEPA matapos ang ilang taon na negosasyon na nagtapos noong 2024. Samantalang ang Pilipinas, bagamat nagsimula na rin ng sariling bilateral FTA negotiations noong October 27, 2025, ay masasabing medyo nahuli sa pila pagdating sa ganitong level ng industrial integration. Sa mas practical na pananaw, kailangang mag-diversify ng Canada dahil sa sobrang pagdepende nila sa market ng United States at dito nagiging napakahalaga ng Southeast Asia. Ang Indonesia ay pinoposisyon ang kanilang sarili bilang gateway to ASEAN hindi lang dahil sa dami ng kanilang tao kundi dahil sa bilis ng kanilang growth. Para sa mga Canadians, ang Indonesia ay parang isang higanting palengke na may sariling warehouse at delivery fleet, habang ang Pilipinas ay tinitingnan pa rin bilang isang malakas na service provider pero kulang sa industrial depth. Ang akala ng marami sa atin dahil malapit tayo sa Canada pagdating sa diaspora, English fluency at security cooperation sa West Philippine Sea, tayo na ang dapat na priority. Pero sa totoong mundo ng trade strategy, ang tanong ng investors ay mas brutal. Saan mas mabilis lumaki ang market at saan ba may raw materials na kailangan para sa mga bagong teknolohiya? Dito talaga lumalamang ang Indonesia dahil sa kanilang control sa supply chain ng nickel na siyang puso ng electric vehicle revolution. Sa puso ng bawat Pinoy, parang obvious naman dapat ang choice dahil ang dami nating call center sa BGC at ang dami nating OFWs na nagpapadala ng remittance mula sa Canada. Pero sa tingin ko, nakakalimutan natin na ang services economy tulad ng BPO at remittances
ay iba ang timbang kumpara sa industrial supply chain economy. Ang services ay parang pagpapaarkila ng talino at oras, habang ang manufacturing at minerals processing ay paggawa ng mga konkretong produkto na kailangan ng mundo para tumakbo ang mga pabrika. Kung titingnan natin ang statistics, ang merchandise trade sa pagitan ng Canada at Pilipinas ay nasa mahigit kumulang 3.2 billion Canadian dollars noong 2024. Mukhang malaki, pero kung ikukumpara mo sa trade relationship ng Indonesia na mas nakatali sa goods, minerals at manufacturing, makikita mo kung bakit mas sexy sa paningin ng investors ang Jakarta. Ang Indonesia ay hindi lang nagbebenta ng serbisyo, nagbebenta sila ng kakayahan na baguhin ang takbo ng enerhiya sa buong mundo. Kapag pumipili ang Canada ng partner sa Indo-Pacific, tinitingnan nila ang tinatawag nating Indo-Pacific Strategy kung saan ang rehiyon ay tinitingnan bilang kritikal sa kinabukasan ng Canada. May mahigit 4 na bilyong tao sa rehiyong ito at ang bawat bansa ay nagpapagalingan sa pag-akit ng puhunan. Ang Indonesia ay nagbibigay sa Canada ng mas malaking landing pad para sa kanilang mga exports tulad ng wheat, potash at machinery. Gamitin natin muli ang sari-sari store analogy para mas madaling maintindihan. Ang Pilipinas ay parang isang store na napakagaling sa customer service at may magandang relasyon sa lahat ng kapitbahay. Pero ang Indonesia naman ay parang isang buong palengke na may sariling bodega, supplier at diretsyong linya sa mga minahan. Kahit na mas maayos kausap ang Pilipinas, ang pinipili ng mga negosyante ay ang palengke dahil nandoon ang lahat ng kailangan nila para lumago ang kanilang negosyo sa mas malaking scale. Hindi naman sa sinasabing perpekto ang Indonesia dahil alam naman natin na mayroon silang mga policy risks, environmental issues at napakabigat na presensya ng China sa kanilang mga industriya. Pero sa mundo ng trade strategy, kahit na medyo magulo ang kusina, kung malaki naman ang lutuan at laging maraming customer, papasok at papasok pa rin ang negosyo. Ang Canada ay handang tanggapin ang mga panganib na ito kapalit ng access sa mahigit 95% ng kanilang exports na mawawalan ng tariff kapag fully implemented na ang SEPA. Para sa isang ordinaryong Pilipino, baka maisip mo, ano naman ang kinalaman ng trade deal na iyan sa presyo ng bigas at gasolina ko? Sa tingin ko napakalaki ng kinalaman nito dahil ang investment at shipping routes ay parang daloy ng tubig. Habang tayo naman, kung mananatili tayong consumer lang at hindi producer, laging nasa dulo tayo ng pila at tagatanggap ng kung anong presyo ang ibigay sa atin ng pandaigdigang merkado. Parang jeepney driver ka na laging apektado ng presyo ng diesel pero wala kang control sa refinery o sa mga supply contract ng langis. Sakay ka ng sakay sa agos ng global economy pero ang katotohanan ay iba ang may hawak ng manibela. Ang pagkakaroon ng malakas na trade agreement sa isang bansa tulad ng Canada ay pwedeng makatulong para magkaroon tayo ng mas stable na supply ng fertilizer para sa ating mga magsasaka o mas murang wheat para sa ating tinapay at noodles. Ang malaking lamang ng Indonesia ay hindi lang ang laki ng kanilang populasyon, kundi ang kanilang coherent economic narrative. Ang kwento nila ay simple at madaling intindihin. Mayroon kaming minerals, ipaprocess namin ito dito, gagawa kami ng manufacturing hub, at magiging sentro kami ng EV battery sa rehiyon. Ito ang tinatawag nating vertical integration na gustong-gusto ng mga foreign investors dahil nakikita nila ang direksyon ng bansa sa susunod na 2 dekada. Sa mata ng Canada, ang Indonesia ay hindi lang isang lugar kung saan sila pwedeng magbenta ng kanilang mga produkto, kundi isang partner sa future supply chains. Ang Canada ay may expertise sa agriculture, energy at mining technology, habang ang Indonesia naman ay may hilaw na materyales at dambuhalang demand. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, ang resulta ay isang win-win situation para sa food security at energy transition na siyang dalawang pinaka-importanting issue sa mundo ngayon. Ayon sa US Geological Survey, ang global nickel mine production ay nasa 3.7 million tons noong 2024 at ang Indonesia ang nangunguna rito kahit na bumababa ang output ng ibang bansa. Ginamit ng Indonesia ang kanilang nickel bilang pain para pilitin ang mga dayuhan na magtayo ng mga planta sa loob mismo ng kanilang bansa. Ipinagbawal nila ang pag-export ng hilaw na nickel ore at sinabi sa mundo, kung gusto ninyo ang aming nickel,
dito kayo magtayo ng kusina. Ito ay isang matapang at strategic na hakbang na bagamat risky, ay nagbunga naman ng bilyon-bilyong investment sa kanilang downstream processing. Ang Pilipinas ay mayroon din namang nickel at iba pang minerals, pero sa tingin ko kulang pa tayo sa tinatawag na processing ecosystem. Marami tayong potensyal sa ilalim ng ating lupa, pero hanggang ngayon ay kulang pa tayo sa energy reliability at infrastructure depth para gawin itong isang ganap na industriya. Ito ang masakit na katotohanan. Hindi sapat na sabihing mayaman tayo sa natural resources. Ang tunay na tanong ay kung kaya ba nating gawin itong mga trabaho, pabrika, at seryosong export na magdadala ng dollar reserves sa ating bansa. Kung hilaw na materyales lang ang ibinebenta natin, parang nagbebenta tayo ng isda na bagong huli sa palengke, maliit ang kita at mabilis mabulok. Pero kung mayroon tayong processing plants, parang nagbebenta na tayo ng canned sardines na may brand, may packaging at kayang ipadala sa kahit saang dulo ng mundo sa mas mataas na presyo. Hindi lang naman minerals ang hinahabol ng Canada sa Indonesia dahil gusto rin nilang makahanap ng mga stable na buyer para sa kanilang agriculture products tulad ng wheat, meat at fertilizer. Sa Southeast Asia, ang food security ay hindi lang usaping ekonomiya. Ito ay usaping politika na pwedeng magpabagsak ng gobyerno. Kapag tumaas ang presyo ng bigas o tinapay, ramdam agad iyan sa bawat hapagkainan mula sa mga pamilya sa probinsya hanggang sa mga kondo sa Manila. Ang Indonesia ay isang higanteng market na may mahigit 283 milyong tao noong 2024 kumpara sa ating 115 million. Sa tingin ng Canada, mas madaling mag-scale up sa isang bansa na halos 3 beses ang laki ng populasyon kaysa sa atin. Kahit na mas maraming barriers at bureaucratic issues sa Indonesia, ang sheer size ng kanilang domestic market ay sapat na para tiisin ng mga Canadian exporters ang hirap ng pagnenegosyo doon. Sa Pilipinas, sa mga Canadian exports ay binubuo na ng cereals, karne, fertilizer at aircraft parts, pero hindi pa ito kasing lawak ng pwedeng maging trade sa ilalim ng isang full FTA. Ang ordinaryong pamilya sa Quezon City o Cebu ay maaaring hindi nagbabasa ng text ng mga trade agreements habang kumakain ng kanilang pandesal sa umaga. Pero kailangang malaman na kapag mas mahal ang fertilizer na ginamit sa ating mga pananim, o mas mahal ang imported wheat para sa ating noodles, ay hihina ang ating purchasing power. Kaya kapag ang isang bansa tulad ng Indonesia ay nakakakuha ng mas magandang trade access at mas murang inputs para sa kanilang agrikultura, nagkakaroon sila ng long-term advantage sa buong rehiyon. Ang problema kasi sa atin, sa tingin ko, ay madalas tayong reactive, nagkakagulo lang tayo kapag mataas na ang presyo ng bilihin. Sa larangan ng global trade strategy, dapat bago pa man tumaas ang presyo, nakaposisyon na tayo sa mga tamang partnership para protektahan ang ating mga consumers. Hindi naman sa dapat nating maliitin ang sarili nating bansa dahil ang Pilipinas ay mayroon ding mga unique strengths na wala sa iba. Meron tayong English-speaking workforce na world-class, tayo ang capital ng BPO, at ang ating mga nurses at seafarers ang nagpapatakbo ng maraming sektor sa ibang bansa. Ang ating diaspora at remittances ay isang napakalaking safety net na nagpapanatili sa ating ekonomiya kahit na may mga krisis sa mundo. Pero kailangang maging tapat tayo sa ating sarili. Iba ang bigat ng services economy kumpara sa isang industrial supply chain economy. Ang Canada ay tinitingnan ng Pilipinas bilang isang mahalagang partner lalo na pagdating sa people-to-people ties at security. Marami tayong mga kababayan sa Canada na nagsisilbing tulay sa ating dalawang bansa at nitong 2025 lang ay nagkaroon din tayo ng mga defense cooperation agreements kabilang na ang Status of Visiting Forces Agreement. Ipinapakita nito na ang relasyon ng Pilipinas at Canada ay hindi naman mahina, sadyang mas nakatutok lang ito sa security kaysa sa industrial economics sa kasalukuyan. Sa madaling salita, kung kailangan mo ng customer support, healthcare talent o back office services, ang Pilipinas ang unang tatawagan ng Canada. Pero kung ang hinahanap nila ay isang lugar para magtayo ng processing plants para sa mga materyales ng hinaharap, doon sila tumitingin sa Indonesia. Kung services lang ang ating magiging lakas, mananatili tayong vulnerable sa mga tinatawag nating external shocks
tulad ng pagtaas ng presyo ng langis o pagkakaroon ng gulo sa mga international shipping lanes. Parang isang pamilya na may anak na nagtatrabaho sa call center at may kapatid na OFW, may pumapasok na cash flow, may pambili ng gamit at may pambayad ng bills. Pero kung halos lahat ng kinakain, isinusuot at ginagamit ninyo ay imported, isang konting taas lang ng inflation sa global market ay ubos agad ang inyong kinikita. Kaya naman, sa tingin ko, ang salitang ignored o binaliwala ay hindi tamang gamitin para ilarawan ang sitwasyon ng Pilipinas. Mas tamang sabihin na hindi pa tayo handa sa tamang packaging sa paningin ng mga economic strategists ng Canada. Isipin mo na para tayong isang kusina na puno ng napakagandang sangkap, may sariwang isda, may mga pampalasa, may kanin at may uling. Pero kapag dumating ang bisita, hindi natin maipakita ang isang luto ng ulam. Ipinapakita lang natin sa kanila ang mga sangkap at sinasabing, bahala na kayo kung anong gusto ninyong gawin dito. Sa kabilang banda, ang Indonesia ay naghain na ng isang set meal. Sinabi nila, ito ang aming nickel, ito ang aming planta, ito ang aming mga manggagawa, at ito ang magiging presyo ng inyong battery. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nasa proseso pa ng pagbuo ng sariling industrial recipe. Bagamat formal nang inilunsad ang ating bilateral FTA negotiations noong October 27, 2025, kailangan nating aminin na nahuli tayo sa timing dahil ang Indonesia ay matagal nang nag-aayos ng kanilang hapagkainan bago pa man dumating ang mga taga-Canada. Kung titingnan natin ng realistiko, ang problema ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng mga scattered strengths. Ang ating BPO sector ay nasa isang kanto, ang ating mga seafarers ay nasa dagat, ang ating defense cooperation ay nasa kabilang kanto, at ang ating mga mineral ay nasa ilalim pa ng lupa na wala pang malinaw na processing policy. Parang mayroon tayong bigas, suka, toyo at baboy, pero wala pang nagdedesisyon kung gagawin ba nating adobo, paksiw o sinigang ang ating ekonomiya. Dahil dito, mas nahihirapan ang isang foreign investor na makita ang kabuuang picture ng kanilang magiging balik sa puhunan. Sa mas practical na pananaw, hindi rin natin pwedeng iasa lahat sa isang trade agreement. Kahit magkaroon pa tayo ng pinakamagandang FTA sa buong mundo, kung ang kuryente natin ay isa sa pinakamahal sa Asia, kung ang ating mga ports ay barado at matagal ang release ng cargo, at kung ang ating mga permits ay dadaan sa napakaraming butas ng karayom, hindi pa rin papasok ang mga factory. Ang mga negosyanteng taga-Canada ay hindi lang tumitingin sa pirma sa papel. Tumitingin din sila sa ease of doing business sa ground level, kung saan ang bawat oras na nawawala sa traffic sa Manila o sa port congestion ay katumbas ng bilyon-bilyong pisong lugi. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit mas mabilis ang naging usad ng Indonesia. Ang kanilang gobyerno ay nagpakita ng industrial discipline, isang malinaw na utos na bawal ang ganito, dapat ganito ang gawin at dito tayo pupunta. Bagamat may mga kontrobersya at environmental issues, ang kanilang approach, naging epektibo ito para bigyan ng predictability ang mga investors. Sa mundo ng pandaigdigang kalakalan, mas gusto ng mga kumpanya ang isang bansang may malinaw na rules kahit medyo mahigpit, kaysa sa isang bansang pabago-bago ang isip depende sa kung sino ang nakaupo sa pwesto. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, ang epekto ng ganitong mga trade deal ay hindi lang basta-basta usaping pangdiplomasya. Ito ay tungkol sa kung magkakaroon ba tayo ng mga trabahong hindi lang call center o pag-abroad, kung magagawa nating ayusin ang ating industrial pitch, pwedeng magkaroon ng mga planta ng electronics o food processing hubs na magbibigay ng mas stable na kabuhayan sa mga pamilyang umaasa lang sa remittances. Ang layunin dapat ay hindi lang maging consumer market ng mga produktong galing Canada, kundi maging production hub kung saan tayo rin ang gagawa ng mga gamit na ibebenta sa kanila. Dito rin pumasok ang usapin ng food security. Ang Canada ay isa sa pinakamalaking producer ng wheat at potash sa mundo. Ang huli ay isang napaka-importanting sangkap sa paggawa ng fertilizer. Kung titingnan natin ang presyo ng bigas sa ating mga palengke, malaking bahagi niyan ay apektado ng presyo ng fertilizer na ginagamit ng ating mga magsasaka.
Kung magkakaroon tayo ng mas direktang ugnayan sa Canada sa pamamagitan ng isang matatag na trade agreement, maaari nating masigurado ang mas mura at mas stable na supply ng fertilizer na sa huli ay magreresulta sa mas murang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Pero sa ngayon, habang wala pa tayong matibay na agreement na katulad ng sa Indonesia, mananatili tayo nakadepende sa kung anong presyo ang ibibigay ng mga middleman sa world market. Parang pamilya ka na bumibili ng bigas ng tinitingal-tingal sa sari-sari store dahil wala kang budget na bumili ng isang kaban ng diretso sa gilingan. Mas mahal ang lumalabas na bayad mo sa dulo ng araw dahil wala kang leverage o kapangyarihan na makipag-negotiate ng mas magandang deal. Huwag din nating kalilimutan na ang labanang ito ay hindi lang sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Ang buong ASEAN ay kasalukuyang nagiging isang malaking chessboard ng mga global powers tulad ng Canada, China at United States. Ang bawat bansa sa ating rehiyon ay may kani-kaniyang specialty na ibinebenta. Ang Vietnam ay kilala sa kanilang manufacturing discipline at murang labor. Ang Malaysia ay malakas sa electronics at energy. Ang Singapore ang sentro ng finance at logistics. At ang Indonesia naman ay ang giant of minerals and market. Sa gitna ng lahat ng ito, ano ba ang tunay na specialty ng Pilipinas? Sinasabi nating people are our greatest asset at totoo naman iyon. Pero sa tingin ko, hindi na sapat sa kasalukuyang panahon ang maging friendly workforce lang. Kailangan nating maging isang strategic platform. Hindi lang basta-basta marunong mag-English, kundi isang bansa na marunong ding gumamit ng teknolohiya para mag-process ng sariling minerals, marunong magpatakbo ng mga modernong ports, at may sapat na kuryente para suportahan ang mga malalaking pabrika. Ang Canada ay naghahanap ng paraan para hindi sila masyadong madala sa agos ng awayan ng US at China. Gusto nila ng mga partner na reliable pero may economic weight. Dito tayo medyo talo sa Indonesia pagdating sa usapin ng timbang. Bagamat napaka-importante natin pagdating sa maritime security sa West Philippine Sea, hindi mo pwedeng ipakain ng security sa mga taong naghahanap ng trabaho. Ang security ay pundasyon, pero ang industriya ang siyang nagpapatayo ng bahay. Kung titingnan natin ang geopolitical landscape, ang Pilipinas ay madalas na tinitingnan bilang security partner first, economic partner second, habang ang Indonesia naman ay economic partner first, security partner second. Sa pananaw ng Canada, mas madaling simulan ang $1 bilyon-bilyong na investment sa isang bansa na may malinaw na pang-ekonomiyang pakinabang kaysa sa isang bansa na puro defense cooperation lang ang inuuna. Ito ang hamon sa ating pamahalaan at sa ating mga business leaders. Paano natin gagawing economic asset ang ating strategic location? Sa mas praktikal na pananaw, pwedeng maging sentro ang Pilipinas ng logistics at cold chain management sa rehiyon. Dahil nasa gitna tayo ng mga shipping routes, pwede tayong maging bagsakan ng mga Canadian agricultural products na ipapamahagi sa buong Southeast Asia. Pero mangyayari lang ito kung aayusin natin ang ating mga ports at babawasan ang red tape na pumapatay sa sigla ng negosyo. Hanggat ang isang container ay natutulog ng ilang linggo sa port ng Manila, mas pipiliin ang mga barko na dumaan na lang sa Singapore o Indonesia. Kailangan din nating pag-isipan ang ating digital services upgrade. Sa tagal na nating hari ng BPO, kailangan na nating lumipat mula sa simpleng customer support patungo sa mas mataas na level ng serbisyo tulad ng AI back office, healthcare training at complex accounting. Ang Canada ay nangangailangan ng ganitong klaseng talent at dito tayo may tunay na laban, pero muli, kailangan itong i-package bilang bahagi ng isang malaking national strategy. Hindi lang yung kanya-kanyang diskarte ang bawat kumpanya. Sa tingin ko, isa pang mahalagang aspeto ay ang usapin ng critical minerals. Meron tayong nickel, meron tayong copper. Imbes na basta-basta lang nating i-export ang mga ito sa China para doon i-process, bakit hindi tayo makipag-partner sa mga Canadian mining companies na may best-in-class environmental standards para magtayo ng processing plants dito sa atin? Sa ganitong paraan, masisiguro natin na hindi lang nasisira ang ating kalikasan kundi nakakakuha rin tayo ng technology transfer at mas mataas na halaga para sa ating yaman.
Kung ilalapit natin ito sa usapin ng pambansang budget, ang pagkakaroon ng mas malakas na manufacturing at processing sector ay nangangahulugan ng mas maraming buwis na makokolekta ng gobyerno. Ang buwis na ito ang gagamitin para sa ating mga kalsada, paaralan at ospital. Sa madaling salita, ang bawat investment na napupunta sa Indonesia, imbes na sa Pilipinas, ay isang oportunidad na nawawala para mapabuti ang serbisyo publiko sa ating bansa. Hindi ito abstract na usapin. Ito ay usapin ng kung gaano kabilis ang pagunlad ng ating bansa. Sa dulo ng ating pagsusuri, kailangang maging malinaw ang ating pananaw. Ang mundo ay hindi hihinto para hintayin tayong maging ready. Ang Canada-Indonesia CEPA ay isang wake-up call para sa atin na ang kompetisyon sa ASEAN ay lalong nagiging matindi. Hindi na sapat ang pagiging favorite friend o pagkakaroon ng maraming kamag-anak sa abroad. Ang kailangan natin ngayon ay isang matalas at seryosong economic identity na kayang makipagsabayan sa mga higante sa ating rehiyon. Sa mas practical na pananaw, ang Pilipinas ay may pagkakataon pa ring humabol. Ang ating FTA negotiations sa Canada ay nagsisimula pa lang at marami pa tayong pwedeng i-adjust sa ating mga polisiya para mas maging kaakit-akit sa mga investors. Pero dapat nating itigil ang pag-iisip na sapat na ang ating talent at strategic location. Ang talent ay kailangang suportahan ng murang kuryente at maayos na infrastruktura at ang strategic location ay kailangang maging isang functional logistics hub. Sa tingin ko, ang pinakaimportanteng lesson dito para sa ating lahat ay ang halaga ng long-term planning. Ang Indonesia ay hindi naging industrial giant overnight. Ito ay bunga ng higit 10 taon na pagtutok sa kanilang mineral at energy strategy. Kung ang Pilipinas ay patuloy na mabubuhay sa short-term solutions at reactive policies, palagi tayong magiging huli sa pila. Kailangan nating simulan ang paggawa ng sarili nating economic meal imbes na palaging umaasa sa kung anong tirang pagkakataon ang iwan ng ating mga kapitbahay. Kung titingnan natin ng realistiko, ang desisyon ng Canada ay hindi pagtalikod sa atin, kundi isang hamon na ayusin ang ating sariling bakuran. Masarap pakinggan ang mga papuri tungkol sa ating hospitality at galing sa English. Pero sa boardroom ng mga bilyonaryo, mas masarap pakinggan ang usapin ng supply chain efficiency at raw material security. At hanggang hindi natin kayang ibigay ang mga iyon, mananatili tayong isang mahalagang kaibigan na laging handang tumulong sa oras ng kagipitan, pero hindi palaging unang naiisip kapag oras na ng seryosong negosyo. Sa huli, hindi tinanong ng Canada kung sino ang mas mabait, mas fluent mag-English o mas malapit sa Western Alliance. Ang tinanong nila ay mas simple, saan mas malinaw ang kita, supply chain, minerals, market, at long-term leverage. At hanggang hindi kayang sagutin niyo ng Pilipinas ng mas matalas, mananatili tayong mahalagang kaibigan sa security table pero hindi palaging unang pipiliin sa economic table.